Kausapin po natin si Sir, tama ba, Jubes ito, ang bigkas? Jubes de Jesus, isa po sa mga marine scientist na kabilang po sa grupong Oceana. Ito pong Oceana PHI ay isa po ito sa mga ating pong kaagapay sa usapin po ng pangangalaga sa ating kalikasan, partikular po sa usapin po ng ating mga issue sa ating mga karagatan. Maganda umaga po, Sir Jubes. Magandang umaga po, Sir Ted, DJ Chacha, sa mga nakikinig po. Opo, salamat po na marami sa inyo pong panahon. Sir Jubes, ano ho ang reaksyon ng Oceana dito po sa inyong nakikita ngayon, napapanood ng mga visuals concerning po dito sa mga bahura na nasira at ang suspetsa nga po ay gawa ng mga Chinese militia vessel? Nakakalungkot po, no, kasi patuloy po yung pagkasira ng mga coral reefs sa Calayan Islands sa West Philippine Sea. Hindi lamang po ito yung una, matagal na pong nangyayari yan. May mga ibang isla, ibang coral reefs na tuluyan ng na-reclaim, nakapagtayo na ng structures at hindi na maibabalik yung dating coral reefs. At ngayon ay nadadagdagan pa. So nakakalungkot po at nakadismaya na patuloy itong nangyayari sa ating mga karagatan. Jubes, sandali lang ha, sir. Ayusin ko lang yung audio mo. Nagpuputol-putol tayo, no? Sayang din pagkakataon na ito. Balikan natin si Sir Jubes. Sir Jubes, sorry po sa sira pong koneksyon ng internet. Okay, Sir Jubes, kayo ho ba sa inyo pong grupo, kapag ganyan po katindi yung report, kayo ho ba ay may resources din at magpupunta po sa mga lugar to physically inspect it? Hello po, no? Good morning po, no, Olino. Depende po kasi hindi po talaga siya parte ng aming campaigns or project for now, no. So may limitations din sa aming resources. So depende rin, masyado rin pong malayo yung West Philippine Sea, yung Calayan Islands, at may security issues din po, no, na kumbaga hindi po ganun kadaling puntahan yung West Philippine Sea. Pero pwede naman po, open din naman po kaming explore kung kailangan talagang tingnan po. Oo. Ang sabi ng AFP at maging ng Coast Guard, nakikipag-ugnayan ngayon ang kanilang mga eksperto, no, ang kanilang mga grupo sa mga marine scientists sa UP. Sila ba ay nakipag-ugnayan sa inyong grupo? Kakilala ko yung mga taga UP po, no. So may mga ongoing projects po sila sa West Philippine Sea. Pero ang limitations din po nitong mga ay mga projects lang po to, no. So syempre may limits din sa funding. Kumbaga yun din yung pinupush din po ng UP na maging regular yung mga research projects sa West Philippine Sea po. Sa grupo ba ng Oceana, gaano kayo magiging proactive kaya dito kung mamarapatin nyo, no? Sa isyong ito, like example, kasi bumabiyahe doon madalas ang ating Coast Guard, no, sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre at yung patrolya. Yung lugar, meron bang ganong kayong kaisipan? Pwede po namin i-explore, no, yung pagsama sa pag-check po dito mga coral reefs po dito sa West Philippine Sea. Okay. Pero yun nga po, nasabi ko rin po kasi may kailangan din po kaming, kumbaga may mga protocols din kaming kailangan sundan, especially may security issue din po sa lugar. Pero pwede naman po namin tingnan din kung ano yung aming magagawa. Pero for now, mahalaga po yung participation namin na ipapahatid po namin sa publiko na yung importansya ng pangangalaga sa Calayan Islands sa West Philippine Sea. At ano ba yung mga dapat na policies na ating pinapatupad or dapat isulong para mas naprotektahan po ang West Philippine Sea. Okay, sige. So sa pangyayaring ito, sa actual na lamang na nakikita ninyo na mga visuals dito, no? Jubes, ito yung dalawang reef ito na binanggit nila, di ba? At kitang-kita naman yung isa ay kulay itim, no? And I'm sure alam mo nang patay yon. And then yung dead corals na mga puti na parang tinambak daw. Ano ang effect nun sa ating kalikasan, particularly sa ating mga isda doon sa karagatan na ito? Unang-una yung coral reefs, importante yung mga ecosystem services na pinoprovide niya, no? So
tirahan at ilugan niya ng mga isda at ng mga marami pang marine organisms. So kapag nasira yung habitat na to, syempre mawawala din itong mga yamang dagat na to at makaka-apekto yun sa ating fisheries. Dahil dito nga tumitira, nangingitlog ang mga isda at magdo-domino effect yan hanggang sa maapektuhan din yung mga isda, halimbawa yung mga na hindi directly na nakadepende sa coral reefs, pero yung mga juveniles nila, yung mga larvae, yung mga itlog ay nanggagaling sa coral reefs. So, posible itong magka-domino effect. Magkaka-domino effect kasi may mga isda na doon nangingitlog sa mga coral reef, sa mga bahura, at may mga isda na itong ginagawa nilang kublihan at tahanan, di ba, Kamo? Yes po, tama po, yes po. Oo. At yung mga isdang ito na diyan sila dumadami at nagpaparami ng lahi, ito rin yung kinakain ng ibang mga isda na umaasa, yes. di ba, sa kapwa isda, ano? Tama? Oo. Tama. So kapag may food chain at food web tayo na tinatawag, kapag may nasira dito sa chain or sa web, madadama yung buong ecosystem. Oo. So yung po mga isda na ang ikinabubuhay ay pagkain sa kapwa isda, hindi na rin pupunta yan dyan at wala din sila makakain na kasing isda. So itong mga isda na kumakain ng kapwa isda na hinuhuli ng tao, mawawala na rin ito, di ba? Kasi ang tao kinakain. Yun. Yun yung sinasabi mo na domino effect sa ating food chain, no? Yes po. Okay. Sa ganyang sitwasyon, ano magagawa ng tao para maibalik yung nasirang bahura na yan kung meron man pagkakataon o meron man paraan? Sa totoo lang, mahirap ibalik yung nasirang coral reefs na kung makikita natin yung pictures at videos, parang kinayod na talaga nila yung reef. So, kumbaga, matagal yung magiging recovery nito. Pero pwede naman, kumbaga, may mga experiences tayo na mga nasira ng bagyo na naka-recover naman yung coral reef. So, importante na matanggal agad yung threat. So, nandyan nga yung pagsira at meron ding kasamang threat ng overfishing at kung maaari ay protektahan. So, itong mga nasira ng reef, matagal to. Pero pwede nating pagtuunan ng pansin yung mga natitira pa or buhay pa ng mga coral reefs. If maaari ay supportahan natin yung pagtatayo ng mga marine protected areas sa Calayan Islands. May mga sinusulungan ng mga areas dyan na i-establish as MPA. So, sa ganitong pamamaraan, maitaalis natin yung threat. So, pwedeng gawin dyan ay babantayan siya, may boundaries, tapos bawal ang mga activities like fishing para mas makarecover ngayon yung ating coral reefs. Anong tingin mo dito, Jubes, no? Bilang isang marine scientist, sa itsura lang nito muna, theoretically, ano ang mga dahilan kaya nito? Bakit nasira ng ganito katindi at kalawak? May mga reports nga tayong nabasa na merong possible na ginagamit yung corals for trade sa China, pwedeng gawing mga jewelry at mga accessories. Pwede rin itong based din kasi sa history sa Kalayaan Islands sa West Philippine Sea. Ganito yung simula ng pagkasira ng mga coral reefs. Tapos kapag nasira na nila ay saka nila tatambakan at tatayuan ng mga structures. So, yung playbook nga na ito yung panimula bago sila mag-reclaim sa lugar. Yes. They will harvest first. Aanihin nila kung ano ang pwedeng anihin doon sa mga bahura at saka nila tatambakan ng lupa. Yes po. Yes. Ganun yung mga nangyari sa mga ibang shoals, sa ibang mga islands or coral reefs sa area na may ngayon na may mga structures na if titignan yung history, yung mga satellite images, nagsimula talaga silang kayurin harvest yung anong meron sa kanila tatambakan theoretically. Dito ngayon sa video na aming pinalalabas galing sa Coast Guard, merong nga maitim at merong maputi. Ang claim dito, yung mga maitim, ito yung hindi nila hinakot. Yung mga maputi, ito yung hinakot nila at ibinagsak ulit doon. Posible ba yon? Posible na ginagamit din nila yung mga patay na corals na additional na pwedeng pantambak din.
So itong mga puti na ito na yung kanilang inani muna, pinakinabangan kung maaari makuha dito at saka nila ibinalik. Oo. Hindi kasi pwedeng kasi mangyari dyan na hindi lang yung corals yung ina-harvest eh. Pwedeng may mga kasamang ibang organisms yan, may mga isda. Hindi natin sigurado, no? Pwede rin sigurong gamitin pangkain yung isda, pwedeng ibenta, or pwede rin for aquarium trade, or yung mga iba pang organisms, kung yung mga shellsman, or may history din ng harvesting ng giant clams, so pwede rin posibleng may mga kasama pang ibang other organisms. Oo, yung giant clams, di ba? Naging issue rin dati yun, Jubes, Yes, no? oo. Saan nila hinarvest yun, yung mga giant clams? May mga din, dyan din sa West Philippine Sea, meron din sa if I'm not mistaken, meron din sa Scarborough na mga hinarvest. Jobs, dito sa sitwasyon na ito ngayon na ating nakikita at ang pinsala nga nito na mukhang napakalawak nito, ang Oceana ba may mga pagkakataon na kayo, ang inyong grupo mismo, ang NGO na ito, ang nagsampa ng reklamo sa hukuman o kaya naman sa anumang arbitral tribunal sa abroad? Sa ngayon, wala pa sa issue nito sa West Philippine Sea. Wala pa. Pero sa ibang issue sa kalikasan, sa karagatan, may na-file kami mga reklamo. Pero medyo kasi itong sa sitwasyon ng West Philippines, if I'll be honest, medyo complicated din kasi hindi lang Pilipinas yung involved, may political boundary issues with other countries. So, mahirap din siyang kumbaga pasukin. So, pero kumbaga kung ano yung mga pwede namin gawin, diba, for public information at kung ano man pwede natin gawin sa national level na policies, yun yung mga pwede natin isulong. Okay, sige. So, Cha, meron ka man tanong. So, kung wala ang tanong si Chacha, ito na lang, nabanggit mo, Jobs, na ngayon ang pinaka-importanting gawin, bantayan na natin yung existing, di ba, na hindi magaya dito, right? Tama, yes. Ha? Alright, sige. So, babantayan natin. Ito bang ganito mga pangyayari, ikaw sa iyong kaalaman, hindi naman ito nangyayari sa loob lang ng isang linggo, di ba? Matagal, mahabang panahon to, di ba? Bago mo masira yung ganong kalawak ng mga bahura. Oo, kung makikita din natin dun sa mga reports, sa mga satellite images, naglalagi sila sa mga areas na weeks or even months, no? So, hindi siya isang gabi lang ay masisira mo agad kasi malawak na areas yung nako-cover or nasisira. And kung babantayan natin itong mga existing pa para hindi masira, dito sa mga sinira nila, wala ka ng mga artificial reef na mga pwedeng gawin dito para manumbalik yung ecosystem dito at yung buhay ng mga isda? Kung from the scientific point of view, ang pwede nating unang gawin yung natural na recovery. Kumbaga, kung natural, dapat tutulungan mo siya na wala ng additional threat, wala ng additional harvesting. Kumbaga, pwede siya makarecover. Yung artificial reef, pwede natin siyang gawin na ginagawa naman siyang practice. Pero medyo sa scientific community, medyo may mga pros and cons kasi kung artificial reef. Unang-una dahil artificial siya at may cost, magastos siya. Pero pwede naman, nangyayari yun. May mga stories naman, may mga experiences or other areas na naka-recover because of artificial reefs. Isa pang technology now na ina-explore na pwedeng gawin pero nasa pinag-aaralan pang mabuti yung mga protocols is yung coral transplantation. Ito yung pagtatanim ng corals sa area. Pero isang malaking limitation kasi sa West Philippine Sea, sa Kalayaan Islands, masyado siyang malayo. So malaki talaga yung gagastusin kapag gagawin natin to. So low-hanging fruit na pwedeng gawin talaga is bantayan. Kasi may natural recovery naman. Pero if we have the resources, personally, kung kaya natin, pwede natin gawin yung mga technology. Pwede natin gamitin yung technology na para mas ma-assist yung mas mabilis na recovery ng mga coral reefs. Natural recovery. Ilang dekada yon? Kasi ngayon dito, kitang-kita mo yung lawak ng patay na, no? Na coral reefs. Parang ano na lang siya, parang na lang siyang pangkaraniwan na ocean bed. Ilang dekada yon bago para manumbalik ang buhay dito?
Yun nga, no? So, ilang dekada talaga, no? Hindi tayo sigurado kung gaano katagal. Pero depende rin kasi yan kung ano yung existing na natirang corals, kung meron man. Kasi ang coral species, iba-iba yung species eh. Iba-iba din yung growth rate nila. May mabilis, iba yung mga branching na corals. Pero ang pagtubo ng corals nasa sentimetro lang kada taon. So, imagine mo yung kailangan natin bilangin para lumaki sila. Tapos, ilang linggo lang, ilang araw lang ay masisira sila ng ganun lang. Kayo ba may paraan kayo para din ma-examine yung mga naandun na corals na mga maitim kung ginamitan ng na dito? O parang sila doon ng mass harvesting pati ng mga isda? Na mga go ahead. Pwedeng tingnan nyo, no? Maganda sana kung mas may in-depth na assessment doon sa area. Makita ko ano yung mga coral fragments or remains or rubbles na natitira para makita din natin kung ano yung original na corals na nandun para mas maintindihan natin kung ano yung original or before na condition niya, no? Kaya importante din na isulong natin or suportahan natin yung mga research, especially dito sa West Philippine Sea, sa Calayan Islands. Kasi kailangan natin yung mga information, yung mga datos na ganito para mas maintindihan natin kung ano yung meron tayo. Opo. Sa tutuusin nga, napakalaking resources yung nawawala. Meron pa nga mga endangered or yung mga endemic na corals na sa Calayan Islands lang na-discover at hindi natin sigurado ngayon kung nandun pa rin sila. Opo. Sige. Salamat na marami, Jobs, for sharing your wisdom dito sa aming programa sa napaka-importanting isyong pambayan ito. Salamat, Jobs. Thank you. Thank you din po. Maraming salamat. Si Jobs De Jesus, isa po sa mga marine scientist na kabilang po sa grupong Oceana. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.